Tapos na ang 10 taon ng aking pagtitiis. Habang masaya kong inihahanda ang ating anniversary dinner, isang malamig na sobre ng annulment ang ibinato mo sa aking muka. Wala kang kwenta, Elena. Sigaw mo habang yakap ang iyong kerida sa harap ko. Ngunit tandaan mo, Kengo, sa bawat patak ng ulan ngayong gabi, isang bagong babae ang isisilang mula sa abo ng iyong kataksilan. Handa ka na bang makita ang iyong pagbagsak? Pirmahan mo na yan, Elena. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil matagal na akong nandiri sa tuwing umuuwi ako sa bahay na ito at nakikita ang pagmumukha mo. Nakatayo si Elena sa gitna ng hapagkainan. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay nakakapit pa rin sa mainit na mangkok ng kare-kare na inabot niya ng 4 na oras upang lutuin. Ang mainit na liwanag ng mga kandila na sadyang inihanda niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo ay tila naging malamig na anino, tumatama sa isang puting sobrang naglalaman ng mga papeles ng annulment. Bumagsak ang porselanang mangkok sa sahig. Nagkadurog-durog kasabay ng isang malakas na alingawngaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang sarsang pinaghirapan niya ay kumalat sa mamahaling alpombra na siya rin mismo ang namili noong mga panahong masaya pa sila. Ngunit wala siyang naramdamang panghihinayang sa nabasag na kagamitan. Ang buong katawan niya ay namanhid. Tila may isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan, pinipigilan ang anumang hikbi na nais kumawala. Ang mega-pamilyar na pader ng kanyang tahanan ay biglang naging isang dayuhang kulungan. Paano nangyaring ang lalaking pinangakuan ko ng buong buhay ko ang siya mismong pupunit nito sa aking harapan? Mula sa likuran ni Kengo, lumitaw ang isang figura na lalong nagpabigat sa hanging hindi na mahinga ni Elena. Si Monica, ang babaeng kilala niya bilang bagong marketing director ng kumpanya ng mga De Vega. Nakasuot ito ng isang mapulang damit, ang damit na humuhulma sa kanyang katawan. Ang mga labi ay nakapulupot sa isang nangiting puno ng pagkutya at tagumpay. Kengo, honey, look at her. Malambing ngunit nakakalason na wika ni Monica. Ang mga braso ay walang pakundanggang yumakap sa baywang ng asawa ni Elena. Sabi ko naman sa'yo, wala na siyang maintindihan. Masyado na siyang napag-iwanan ng panahon para makasabay sa mundo natin. Tiningnan ni Kengo si Elena mula ulo hanggang pa. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa, tanging pagkasuklam. Tingnan mo nga ang sarili mo, Elena. Amoy bawang ka. Ang buhok mo laging magulo. Pati manamit hindi mo na alam. I gave you everything, pero anong ginawa mo? Naging pabigat ka lang. Naging isang walang kwentang asawa na palamunin sa bahay na ito. Bawat salitang binitawan ni Kengo ay tila isang matalim na umuukit sa dibdib ni Elena. Palamunin, siya na tinalikuran ang kanyang pangarap na maging isang tanyag na arkitekto. Upang alagaan ang lalaking ito, noong panahong nag-uumpisa pa lamang ito, siya na nagpuyat gabi-gabi para asikasuhin ang mga pangangailangan nito habang paakyat ito sa rurok ng tagumpay. Kengo, paano mo nasasabi iyan? Nanginginig ang boses ni Elena, halos isang bulong na lamang na nilamon ng sakit. Lahat ibinigay ko sa'yo, ang buhay ko, ang oras ko, ang anak natin. Sa pagkabanggit niya sa kanilang anak, isang matinding kaba ang sumibol sa dibdib ni Elena nang mapansin niya ang kumikinang na kwintas na diamante sa leeg ni Monica. Pamilyar ang disenyo. Iyon ang eksaktong kwintas na nakita niya sa isang resibo sa bulsa ni Kengo noong nakaraang linggo. Isang resibong nagkakahalaga ng ₱250,000. Wala sa sariling tumakbo si Elena patungo sa maliit na cabinet sa gilid ng sala kung saan niya itinatago ang bankbook para sa pampagamot ng anak nilang si Althea. Ang 7 taong gulang na bata ay kasalukuyang nakahiga sa kwarto. Inaapoy ng lagnat dahil sa mahinang baga. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Elena ang pahina. Zero balance. Ang perang inipon niya mula sa pagbebenta ng mga lumang alahas ng kanyang ina. Ang perang nakalaan para sa operasyon ng anak ay wala na. Kengo, nasaan ang pera ni Althea? Pasigaw na siyang humarap. Ang mga luha ng matinding galit ay nag-uumpisa ng tumulo. Yung pera para sa ospital ng anak mo,
Ginastos mo para sa luho ng babaeng yan? Baka sang counting pagkagulat sa mukha ni Kengo. Ngunit mabilis itong napalitan ng kawalang hiyaan. Makbang ito palapit at padarag na hinablot ang bankbook mula sa mga kamay ni Elena. Ako ang nagtatrabaho, Elena. Pera ko yon. Karapatan kong gastusin ang sarili kong pera sa babaeng nagpapaligaya sa akin at nagpaparamdam na lalaki ako. Wala kang karapatang mag-demand dahil wala kang naiambag kahit isang kusing. Anak mo ang mamatay, Kengo! Hagulgol ni Elena. Pilit na inaabot ang kwelyo ng asawa, ngunit mabilis siyang itinulak nito. Kasabay ng pagtulak sa kanya, isang malalim na atungal ng kulog ang yumanig sa labas ng bintana. Ang bagyong kanina pa nagbabanta ay tuluyan ng bumuhos. Ang nag-aalimpuyong hangin at malalaking patak ng ulan ay humampas sa mga salamin, tila nakikidalamhati sa pagkasira ng isang pamilya. Mula sa itaas ng hagdan, narinig ang mahinang pag-ubo at pag-iyak. Nakatayo doon si Althea, kakyakap ang isang lumang oso. Ang maliliit na binti ay nanginginig dahil sa mataas na lagnat. Mama, Papa, bakit po kayo nag-aaway? Imbes na lapitan ng anak, isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Kengo. Kunin mo ang anak mo at umalis na kayo rito. I am done. Nakakasakal na ang presensya ninyong dalawa. Ano? May bagyo sa labas, Kengo. Inaapoy ng lagnat ang anak mo. Nakaluhod na si Elena, humihikbi at nakikiusap. Pinupulot ang mga piraso ng kanyang natitirang dangal. Kahit ako na lang ang paalisin mo, wag na ang bata. Parang awa mo na. Ngunit isang malamig na ngiti lamang ang isinukli ni Monica habang sumasandal sa balikat ni Kengo. Babe, hindi ako makakatulog ng maayos kung nandito pa ang mga yan sa pamamahay natin. It feels so crowded. Hindi na nag-isip pa si Kengo. Hinatak niya si Elena mula sa sahig. Kinapitan ng mahigpit ang braso nito hanggang sa mag-iwan ito ng pulang marka at kinaladkad patungo sa pintuan. Agad namang tumakbo si Althea, umiiyak at nakakapit sa laylayan ng damit ng ina. Binuksan ni Kengo ang malaking pintong kahoy. Ang malamig at marahas na hangin ng bagyo ay agad na sumalpok sa kanilang mga mukha. Wala siyang pakialam sa pag-iyak ng sarili niyang dugo at laman. Walang awa niyang itinulak si Elena palabas patungo sa basang semento ng balkonahe, kasunod ang maliit na bata na halos madapa sa pagkakabangga sa kanyang ina. Bago pa man makapagsalita si Elena, sumara ang malaking pinto, nag-iwan ng isang malakas na dagundong na tuluyang naghiwalay sa mag-ina mula sa init at kaligtasan ng tahanan. Bumagsak ang tuhod ni Elena sa magaspang at basang semento. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumasa sa kanyang manipis na damit, tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Mabilis niyang ginamit ang sariling katawan upang takpan si Althea nang ngayon ay pilit na sumisiksik sa kanyang dibdib, nanginginig ng labis habang patuloy sa pag-ubo. Sa gitna ng kadiliman at hagupit ng bagyo, dahan-dahang nag-angat ng paningin si Elena. Doon, sa malaking salamin ng bintana ng master's bedroom, na minsan ay naging pugad ng kanilang mga pangarap, nakita niya ang maiinit na liwanag ng lampara. Nakita niya ang anino ng kanyang asawa, may hawak na baso ng alak, nagyayakapan kasama ang babaeng umangkin sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Basang-basain ng ulan at luha, may isang kakaibang pakiramdam na nag-umpisang gumapang sa dibdib ni Elena. Ang sakit at takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na apoy. Habang nakatingin sa anino ng mga taong sumira sa kanya, isang tahimik ngunit matibay na pangako ang kanyang ibinulong sa hangin. Makakaahon, kaya sila ng kanyang anak mula sa gabing ito. O ito na ang simula ng isang paghihiganting hindi kailanman nila inasahan? Huwag kang pipikit, anak. Parang awa mo na, Althea. Huwag mong iiwan si Mama. Ang boses ni Elena ay halos hindi na marinig dahil sa hagupit ng hangin at malakas na patak ng ulan na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Yakap-yakap niya ang kanyang anak sa ilalim ng maliit na bubong ng guardhouse sa labas ng subdivision, kung saan kahit ang mga gwardya ay hindi siya magawang tulungan dahil sa takot na mawalan ng trabaho sa utos ni Kengo. Ang katawan ni Althea
ay tila isang nagbabagang uling sa init ng lagnat, ngunit ang kanyang mga labi ay kulay ube na dahil sa tindi ng lamig. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, dalawang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumitaw sa gitna ng baha. Isang itim na Rolls-Royce ang huminto sa harap ni Elena. Ang tunog ng makina nito ay malumanay, kabaligtaran ng marahas na bagyo. Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang lumabas. Hawak ang isang malaking payong na agad na itinapat sa mag-ina. Elena? Panginoon ko, anong nangyari sa inyo? Ang boses na yon ay puno ng awit at pamilyar na awtoridad. Ito si Don Fernando, ang ama ni Kengo na kadarating pa lamang mula sa isang business trip sa ibang bansa. Nang makita ng matanda ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang manugang at ang nangihinang apo, ang kanyang muka ay namutla sa galit at pait. Hindi na naghintay pa si Don Fernando. Buong lakas niyang inalalayan si Elena at binuhat ang maliit na si Althea patungo sa loob ng sasakyan. Walang imik ang matanda habang nakatingin sa nanginginig na mga kamay ni Elena, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Pinaharurot ng driver ang sasakyan pabalik sa mansyon ng mga De Vega, ang mansyong pinagtabuyan sa kanila kanina lamang. Pagdating sa harap ng mansyon, hindi na ginamit ni Don Fernando ang susi. Buong lakas niyang itinulak ang pinto na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong sala. Sa loob, nakaupo si Kengo at Monica sa harap ng chimenea, nagtatawanan habang humihigop ng mamahaling wine. Papa? Bakit ka narito? Akala ko sa makalawa pa ang balik mo. Ang boses ni Kengo ay naputol nang makita niya ang kanyang ama, na basang-basa ng ulan at may dalang puot sa mga mata. Kasunod nito ay ang pagpasok ng mga katulong na inaalalayan ang duguang si Elena at ang walang malay na si Althea. Hayop ka, Kengo! Ang bulong ni Don Fernando ay mas nakakatakot pa kaysa sa kulog sa labas. Papa, let me explain. Hindi na kasi maayos ang pagsasama namin ni Elena at si Monica. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang itapon ang sarili mong anak sa gitna ng bagyo? Sigaw ni Don Fernando na nagpatahimik maging sa hangin sa labas. Ang mansyong ito, ang kumpanyang pinapatakbo mo, ang bawat sentimong ginagastos mo para sa babaeng iyan. Lahat ng iyon ay sa akin at kailanman ay hindi ko itinuro sa iyo ang maging isang demonyo. Dali-daling tumayo si Monica, pilit na nag-aayos ng sarili. Don Fernando, hindi niyo po naiintindihan. Elena was being difficult. She was... Manahimik ka, babae! Itinuro ni Don Fernando ang pinto. Bago ko pa makalimutan ang pagiging ginoo ko, lumabas ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Monica. Tumingin siya kay Kengo para humingi ng tulong, ngunit maging si Kengo ay nanginginig sa takot sa harap ng kanyang ama. Sa isang iglap, ang kaninang mapang-uyam na reyna ng mansyon ay kinaladkad palabas ng mga gwardiya ni Don Fernando. Direkta sa gitna ng baha at ulan na kanina lang ay pinagtatabuyan niya si Elena. Hinarap ni Don Fernando ang kanyang manugang. Lumapit siya kay Elena na nakaupo sa sofa, balot ng makapal na kumot, habang tinitingnan ng mga doktor na inasikaso si Althea sa kabilang kwarto. Dahan-dahang kinuha ng matanda ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa. Isang panyong may borda ng mga bulaklak, ang huling alaala mula sa kanyang yumaong asawa. Gamit ang panyong yon, dahan-dahang pinunasan ni Don Fernando ang mukha ni Elena na punong-puno ng putik at tuyong luha. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo ako dahil naging mahina ang anak ko. Pero tandaan mo ito, hinding-hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang lahat ng sakripisyo mo. Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. Papa, wala na kaming matutuluyan. Wala na kaming pera. Kinuha niya ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Fernando. Tumingin siya kay Kengo na nakatayo sa sulok. Mukhang basang sisiw at hindi makapaniwala sa bilis ng takbo ng mga pangyayari. Kengo, simula sa sandaling ito, hindi na kita kilala bilang anak. Ang boses ng matanda ay matatag at pinal.
Inaalis ko na ang lahat ng pribilehiyo mo. Ang posisyon mo sa kumpanya, ang mga account mo sa bangko, at ang karapatan mong gamitin ang apelyidong De Vega. Bukas na bukas din, ililipat ko ang lahat ng shares ng kumpanya at ang pagmamay-ari ng mansyong ito sa pangalan ni Elena. Ano? Papa, hindi mo pwedeng gawin yan. Asawa ko siya. Property ko ang lahat ng ito. Sigaw ni Kengo. Ang desperasyon ay mababakas na sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya pinansin ni Don Fernando. Sa halip, hinawakan ng matanda ang kamay ni Elena. Ikaw ang tunay na De Vega, Elena. Ikaw ang nag-alaga sa akin. Ikaw ang nagmahal sa kumpanya. At ikaw ang nagprotekta sa apo ko. Ang katarungan ay nasa kamay mo na ngayon. Natahimik ang buong sala. Tanging ang tunog ng ulan sa labas at ang mahinang paghinga ni Althea mula sa kabilang kwarto ang naririnig. Tumingin si Elena kay Kengo, ang lalaking minahal niya ng 10 taon, ang lalaking sumira sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang nakitang pagmamahal, wala na ring sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kapangyarihang ibinigay sa kanya. Ano na ang gagawin mo ngayon, Elena? Tanong ni Don Fernando sa isang malambing na tono. Tumingin si Elena sa kanyang asawa. Isang tingin na mas malamig pa kaysa sa bagyo sa labas, isang lihim na dokumento ang dahan-dahang inilabas ni Don Fernando mula sa kanyang bag. Isang dokumentong magbabago sa lahat. Ano ang nilalaman ng dokumentong hawak ni Don Fernando na lalong magpapabagsak sa mundo ni Kengo? Maliwanag ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng mansyon. Tila humihingi ng paumanhin ang langit sa lupit ng bagyong nagdaan kagabi. Ngunit para kay Elena, ang liwanag na ito ay hindi lamang simbolo ng bagong umaga, kundi ng isang bagong buhay na hindi na kailanman muling yuyurakan. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, suot ang isang itim na business suit na yakap ang kanyang figura. Wala na ang amoy ng bawang at lansa ng kusina. Ang pinalit ay ang bango ng mamahaling pabango at ang awtoridad na nagmumula sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Althea ay payapang natutulog sa malambot na kama, binabantayan ng pinakamahusay na pribadong nurse na kinuha ni Don Fernando. Handa ka na ba, Elena? Tanong ni Don Fernando na nakatayo sa may pintuan, bakas ang pagmamalaki sa kanyang tinig. Tumango si Elena. Handa na po ako, Papa. Hindi na para sa akin, kundi para sa kinabukasan ng anak ko. Pagbaba nila sa garahe, hindi na ang luma at kakarag-karag na kotseng pinapagamit sa kanya ni Kengo ang naghihintay. Isang kulay pilak na Mercedes-Benz ang naghihintay para ihatid siya sa De Vega Architects, ang kumpanyang binuo ng pawis ni Don Fernando. Ngunit nilapastangan ng kayabangan ni Kengo. Pagdating sa kumpanya, ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang mga empleyadong dati ay hindi man lang tumitingin sa kanya o kaya naman ay nagbubulungan tungkol sa kanyang pagiging plain housewife ay ngayon ay nakahanay sa lobby. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig. Good morning, Madam Chairperson. Sabay-sabay na bati nila. Ang ilan sa mga matatandang arkitekto na nakakaalam sa tunay na halaga ni Elena ay lumapit at nagbigay ng pagmamano bilang tanda ng matinding respeto sa bagong may-ari. Ngunit sa gitna ng maringal na pagtanggap na ito, isang kaguluhan ang nagmula sa labas ng glass doors. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang CEO rito. Ako ang nagpapasahod sa inyo. Ang boses ni Kengo ay puno ng pait at desperasyon. Pinipigilan siya ng dalawang malalaking gwardiya. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay puyat at namumula. Dahan-dahang humarap si Elena sa direksyon ng pinto. Lumakad siya ng dahan-dahan hanggang sa ilang pulgada na lamang ang pagitan nila, na tanging ang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila. Elena, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa mga asong ito na asawa mo, ako niya. Sigaw ni Kengo, ang kanyang mga palad ay nakadikit sa salamin.
Tila nagmamakaawa. Kailangan nating mag-usap. Nagkamali ako kagabi. Nadala lang ako ng galit. Let's talk about this, please. Tumingin si Elena sa mga mata ng lalaking minahal niya ng higit sa 10 taon. Ngunit sa halip na awa, ang tanging nakita niya ay ang isang estrangherong hindi nakarapat-dapat sa kanyang oras. Wala na tayong pag-uusapan, Kengo. Ang boses ni Elena ay malamig at diretso. Ang kumpanyang ito ay hindi na sayo. Ang mansyon ay hindi na sayo. At higit sa lahat, ang babaeng itinuring mong basura ay siya na ngayong humahawak ng iyong kapalaran. Sinenyasan ni Elena ang mga gwardiya. Ilabas niyo siya sa property na ito. At kung bumalik pa siya, tumawag kayo ng pulis para sa trespassing. Elena, hinding-hindi mo ito magagawa sa akin. Magbabayad ka. Ang sigaw ni Kengo ay unti-unting humina habang kinaladkad siya palayo. Hanggang sa tanging ang tunog na lamang ng trapiko sa labas ang natira. Huminga ng malalim si Elena at tumuloy sa loob ng kanyang bagong opisina. Doon, naghihintay ang isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Matangkad, may matalinong tingin, at may hawak na mga asul na plano. Si Gabriel, ang kanyang dating kaklase sa kolehiyo na ngayon ay isa na sa mga senior architect ng kumpanya. Welcome back, Elena. Ang ngiti ni Gabriel ay puno ng init at paghanga. Matagal naming hinintay ang araw na muling hawakan ng isang tunay na arkitekto ang kumpanyang ito. Lumapit si Elena sa malaking drafting table sa gitna ng opisina. Ang amoy ng papel, ang bigat ng ruler, at ang pakiramdam ng lapis sa kanyang kamay ay tila muling nagising sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang pinatulog ng panlalait ni Kengo. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang isang drafting pen. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa simula. Naaalala ang lahat ng panahong sinabihan siya ni Kengo na wala siyang talento. Ngunit sa isang iglap, tumatag ang kanyang kamay. Sa isang mabilis at siguradong galaw, gumuhit siya ng isang matalim at tuwid na linya sa gitna ng isang blankong papel. Ito ang linya na maghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap. Gabriel, simulan na natin ang bagong proyekto. Wika ni Elena. Ang determinasyon ay nagniningning sa kanyang boses. Tumango si Gabriel, ngunit nang tumalikod si Elena para tingnan ang tanawin sa labas, ang ekspresyon ni Gabriel ay naging seryoso. Kinuha niya ang kanyang bag at siniguradong nakatago ang isang makapal na brown envelope. Isang dokumento tungkol sa aksidenteng ikinamatay ng ina ni Kengo. Maraming taon na ang nakakalipas, isang lihim na maaaring tuluyang magpabagsak sa pamilya de Vega. O kaya naman ay maging proteksyon ni Elena. Bago matapos ang araw, isang secretary ang pumasok at nag-iwan ng isang anonymous na pulang sobre sa mesa ni Elena. Walang pangalan ng sender, tanging ang pangalan niya ang nakasulat sa magarbong tinta. Binuksan ito ni Elena at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ay may isang larawan niya habang nakayakap kay Don Fernando sa ospital kagabi. Ngunit may pulang guhit sa kanilang mga leeg. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na mga salitang, "Ang trono ay hindi para sa mga magnanakaw. Mag-ingat ka sa bawat hakbang mo, Elena. Ang simula ng iyong tagumpay ay ang simula rin ng iyong katapusan." Sino ang nagpadala ng bantang ito? At anong madilim na sikreto mula sa nakaraan ang pilit na humahabol sa bagong reyna ng mga De Vega? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng oras. Ang ilan ay kailangang tahiin ng tapang, kahit na bawat tusok ng karayom ay nagiiwan ng bagong kirot sa pusong pagod na sa pagtitiis. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang hawak ang gusot na larawan mula sa pulang sobre. Ang pulang guhit sa kanyang leeg sa litrato ay tila isang tunay na hiwa na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng marangyang opisina, kung saan ang amoy ng bagong pintura at mamahaling kagamitan ay dapat nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ang malamig na simoy ng takot ay muling gumapang sa kanyang balat. Sino ang gagawa nito? Si Kengo ba, na punong-puno ng paghihiganti? O si Monica na tila isang ahas na nawalan ng lungga? Mabilis niyang itinago ang sobre sa loob ng kanyang bag.
Nang marinig ang tatlong mahihinang katok sa pinto, pumasok si Gabriel, dala ang isang tasa ng kape na naglalabas ng nakaka-relax na aroma. Ngunit ang matalas na paningin ng arkitekto ay hindi nakaligtas sa pamumutla ni Elena. Elena, ayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Para kang nakakita ng multo. Pilit nang gumiti si Elena. Inayos ang kanyang buhok at tumayo. Masyado lang siguro akong napagod sa dami ng dokumentong binasa ko, Gabriel. Huwag mo akong alalahanin. Kung tungkol ito sa proyekto sa slum area, huwag kang mag-alala. Ang mga tao roon ay excited na sa gagawin nating social housing. Pagpapatuloy ni Gabriel habang inilalapag ang kape. Pero sana, bigyan mo rin ng oras ang sarili mo. Hindi ka pwedeng lumaban kung ang sandata mo ay pagod na katawan. Habang namamayani ang katahimikan sa loob ng opisina, sa kabilang dako ng lungsod, sa isang madilim at amoy-amag na motel room, ang ingay ng galit ay mas malakas pa sa busina ng mga sasakyan sa labas. Anong gagawin natin ngayon, Kengo? Sabi mo ay kontrolado mo ang matandang iyon. Sigaw ni Monica habang padarag na itinapon ang kanyang mamahaling bag sa sira-sirang kama. Ang kanyang makeup ay bahagyang kumalat dahil sa pawis at galit. Hindi ako pumayag na maging kabit para lang magtiis sa ganitong amoy-amag na kwarto. Wala man lang aircon na maayos. Nakatitig lang si Kengo sa pader, hawak ang isang bote ng murang alak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay tila mga hungkag na balon ng kawalan ng pag-asa. Kasalanan ito ni Elena. Kung hindi siya nagsumbong kay Papa, hindi tayo magkakaganto. Kinuha niya ang lahat sa akin, Monica. Lahat. E di bawiin mo. Lumapit si Monica at marahas na hinawakan ang mukha ni Kengo. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat nito. Gamitin mo ang utak mo. Kung meron man, hindi pwedeng ang isang hamak na housewife lang ang tatalo sa atin. May mga koneksyon ka pa, di ba? Gamitin mo sila bago ko maisipang iwan ka rito sa kangkungan. Pinanood ni Kengo ang sariling reflection sa basag na salamin ng binto. Ang galit na itinanim ni Monica sa kanyang isipan ay mabilis na nag-ugat. Isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lang kukuha ng pera, kundi kukuha ng pinakaimportanteng bagay kay Elena. Kinahaponan, nagpasya si Elena na dumaan sa isang malaking supermarket bago umuwi. Gusto niyang bilhan si Althea ng mga paborito nitong prutas at gatas para sa mabilis na paggaling. Habang naglalakad siya sa aisle ng mga gatas, isang pamilyar na amoy ng alak at sigarilyo ang nagpahinto sa kanya. Doon, ilang hakbang ang layo, nakita niya si Kengo. Mukha itong hindi naligo ng ilang araw. Hawak nito ang isang pack ng beer at pilit na ipinapasa ang kanyang credit card sa cashier. I'm sorry sir, decline po ang card ninyo. Magalang na wika ng cashier. Subukan mo ulit, imposible yan. Ako si Kengo de Vega. Sigaw ni Kengo na naging dahilan upang lumingon ang ibang mga mamimili. Huminga ng malalim si Elena. Sa halip na magtago, taas noo siyang naglakad palapit. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong ay umalingaw-ngaw sa malinis na sahig. Nang makita siya ni Kengo, tila nakakita ito ng kaligtasan. Elena, Elena, buti na lang narito ka. Lumapit si Kengo. Ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang nakakasuka. Nakalimutan ko lang sigurong i-update ang card ko. Pwede mo ba akong bayaran mo na rito? Ibabalik ko rin sa'yo, promise. Tumingin si Elena sa cashier at pagkatapos ay kay Kengo. Wala siyang mabakas na awa, tanging isang malamig na pagkilala sa isang katotohanang matagal niyang binaliwala. Ang mga de Vega ay hindi namamalimos sa gitna ng supermarket, Kengo. Mahinahong wika ni Elena, ngunit bawat salita ay tila isang sampal. At ang perang hawak ko ngayon ay pera para sa kinabukasan ng anak ko, hindi para sa bisyo ng isang taong kinalimutan na ang kanyang pamilya. Binayaran ni Elena ang kanyang mga pinamili. Bago siya umalis, lumingon siya ng huli kay Kengo.
Sana ay masarap ang tulog mo sa kung saan ka man nakatira ngayon. Huwag mo na kaming gambalain dahil bawat lapit mo, lalo mo lang pinapatunayan kung gaano kakaliit. Iniwan ni Elena si Kengo na nakatayo roon, pinagtitinginan ng mga tao at lulunok-lunok ng sariling hiya. Ngunit habang papunta si Elena sa parking lot, hindi niya napansin ang isang itim na van na sumusunod sa kanya mula sa malayo. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Nanay Isabel, ang matandang katulong na puno ng takot ang muka. Madam Elena, Madam, bakit Nanay Isabel? Anong nangyari? Kinabahan si Elena. Binitawan niya ang mga supot ng grocery na lumikha ng malakas na tunog sa sahig. Si Althea po, galing ako sa school niya para sunduin siya. Pero sabi ng teacher, may kumuha na raw po sa kanya kaninang lunch break. Ang sabi raw po, utos ninyo. Tila huminto ang mundo ni Elena. Ang kanyang mga binti ay nanghina at napakapit siya sa pinto upang hindi mabuwal. Ang takot na kanina lamang ay isang anino ay isa na ngayong ganap na bangunggot. Sino ang kumuha kay Althea at hanggang saan ang kayang gawin ni Elena upang mabawi ang kaisa-isang kayamanan ng kanyang buhay? Isang maliit na sapatos na kulay rosas na lamang ang naiwan sa may pintuan. Walang kapares, tila isang piping saksi sa marahas na pagdukot sa kaisa-isang kayamanan ng aking buhay. Ang katahimikan sa loob ng mansion ay tila isang malapot na usok na sumasakal kay Elena. Hawak niya ang naiwang sapatos ni Althea. Ibinabaon ang kanyang mga kuko sa telang ito habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis at malakas ang pagtibok. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng tawanan ng bata ay ngayon ay naging isang malawak at madilim na hukay. Madam, tumawag na po ako sa pulis. Parating na sila. Nanginginig na wika ni Nanay Isabel habang alalayan ang nangihinang si Elena. Ngunit hindi makapaghintay si Elena. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, isa lamang ang pumasok sa kanyang isip. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Gabriel. Gabriel, si Althea. Nawawala si Althea. Halos hindi lumalabas ang boses ni Elena dahil sa pagsakal ng yak sa kanyang lalamunan. Ano? Huwag kang aalis dyan, Elena. Papunta na ako. Hahanapin natin siya. Pangako. Ang boses ni Gabriel ay matatag, isang sandigan sa gitna ng nagbabadyang gumuho na mundo ni Elena. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto nang tumunog ang telepono sa sala. Isang hindi kilalang numero. Mabilis na sinagot ito ni Elena. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatutok sa kabilang linya. Elena, mahal ko. Kumusta ang pakiramdam na mawalan ng mahalagang bagay? Ang boses ni Kiko ay mapang-uyam. May kasamang mahinang tawa na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kengo, nasaan ang anak ko? Kapag may mangyaring masama sa kanya, papatayin kita. Sigaw ni Elena. Ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng takot. Tanging purong puot na lamang. Huwag kang sumigaw. Baka magising ang bata. Natutulog siya rito sa tabi ko. Wika ni Kengo. Gusto ko lang naman ang nararapat sa akin. 50 milyong piso, Elena. Ibalik mo sa akin ang perang kinuha ni Papa. At ibabalik ko sa iyo ang munting anghel mo. Magkita tayo sa lumang warehouse sa Pier 4. Mag-isa ka lang. Kung may makita akong pulis, hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Naputol ang linya. Ang tunog ng putol na linya ay tila isang mahabang karayom na bumaon sa pandinig ni Elena. Hindi na siya nag-isip. Kahit nangangatog ang mga binti, tumakbo siya patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man siya makasampa, humarang ang sasakyan ni Gabriel. Sasama ako. Wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Alam ko ang lugar na yon. Hindi mo kayang harapin ang demonyong yon ng mag-isa. Pagdating nila sa lumang warehouse, ang amoy ng kalawang at dagat ay sumalubong sa kanila. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na pasulpot-sulpot ang ilaw. Doon, sa gitna ng malawak na espasyo, nakaupo si Kengo sa isang silya.
habang si Althea ay nakahiga sa isang maruming kutsyon sa gilid. Mahimbing ang tulog dahil sa pampatulog na ipinainom sa kanya. Nasaan ang pera? Tanong ni Kengo. Tumayo siya at lumakad palapit kay Elena. Ang kanyang mukha ay mas lalong naging nakakatakot dahil sa dilim. Ibigay mo muna sa akin ang anak ko. Matigas na sagot ni Elena. Hindi mo na ako madadaan sa ganyan, Elena. Ako ang biktima rito. Ninakaw niyo ang buhay ko. Sigaw ni Kengo. Akmang sasampalin niya si Elena nang biglang humarang si Gabriel at sinuntok ang mukha ni Kengo. Isang malakas na tunog ng laman na tumama sa buto ang umalingaw-ngaw. Bumagsak si Kengo sa sahig, ngunit mabilis na tumayo. Sa pagkakataong ito, hindi na hinintay ni Elena ang susunod na mangyayari. Humakbang siya palapit at buong lakas na isinampal ang kanyang palad sa mukha ni Kengo. Ang tunog ng sampal ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Ang sampal na yan ay para sa lahat ng gabi na pinaulanan mo kami ng sakit. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang talim. At ang susunod, isang malakas na sampal muli ang dumapo sa kabilang pisngi ni Kengo. Para sa paggamit mo sa sarili mong anak para sa pera. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwentang tao. Napaatras si Kengo. Hindi makapaniwala sa lakas na ipinapakita ng babaeng dati ay tanging pag-iyak lamang ang alam gawin. Sa isang sulok, lumitaw si Monica. Mukhang balisa at tila may gustong sabihin ngunit nagdadalawang isip. Kengo, umalis na tayo rito. Parating na ang mga pulis. Sigaw ni Monica. Hawak ang kanyang tiyan na tila ba may masakit doon. Ano? Sabi ko huwag kang tatawag ng pulis. Humarap si Kengo kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig ang malakas na wangwang ng mga sasakyan ng pulis sa labas. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumagos sa mga siwang ng warehouse. Trader ka, Elena! Sigaw ni Kengo. Mabilis niyang kinuha ang isang folder mula sa kanyang bulsa. Ang folder na naglalaman ng sikreto tungkol sa pagkamatay ng ina ni Kengo at ang kinalaman ni Don Fernando rito. Hindi pa tayo tapos. Kapag nalaman mo ang katotohanan tungkol sa pamilyang kinakapitan mo, ikaw mismo ang luludura sa mukha ng biyenan mo. Mabilis na tumakbo si Kengo patungo sa back exit ng warehouse bago pa man makapasok ang mga pulis. Sinubukan siyang habulin ni Gabriel, ngunit mabilis itong nakasakay sa isang naghihintay na motor. Si Monica naman ay naiwang nakatulala. Hindi makagalaw hanggang sa pusasan siya ng mga awtoridad. Mabilis na napatakbo si Elena kay Althea. Binuhat niya ang anak. Naramdaman ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Ang mga luha ng pasasalamat ay pumatak sa pisngi ng bata. Ligtas ka na, anak! Ligtas na tayo! Bulong ni Elena habang mahigpit na yakap ang bata. Ngunit habang inaalalayan sila ni Gabriel palabas, napansin ni Elena ang folder na nalaglag ni Kengo sa sahig. Pinulot niya ito at binuksan ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Ang pirma sa ilalim ng isang dokumento ay hindi kay Don Fernando, kundi isang pirma na pamilyar sa kanya. Ang pirma ng sarili niyang yumaong ama. Anong ugnayan? Mayroon ang ama ni Elena sa trahedyang sumira sa pamilya ni Kengo. At ito ba ang dahilan kung bakit labis ang pag-aaruga ni Don Fernando sa kanya? Ang katotohanan ay parang anay. Unti-unti nitong inuubos ang pundasyon ng isang bahay bago mo pa man mapansin na gumuho na pala ang lahat. Nakatitig si Elena sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang kama habang ang mahimbing na paghinga ni Althea sa kabilang panig ng silid ay nagsisilbing tanging musika sa gitna ng nakatutulig na katahimikan. Ang pirma ng kanyang ama, si Aris Arceo, ay tila isang sumpa sa puting papel. Isang kontrata ito ng paglilipat ng lupa, mga lupain na dapat ay kayamanan ng pamilya ni Kengo, ngunit napunta sa pangalan ng kanyang ama bago ito tuluyang naibenta sa mga De Vega. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang ama ay isang simpleng foreman noon, isang taong hinangaan niya dahil sa katapatan.
Ngunit bakit narito ang kanyang pangalan sa isang transaksyong puno ng pandaraya? Ito ba ang dahilan kung bakit noong pumanaw ang kanyang ama sa isang aksidente sa construction site, ay biglang lumitaw si Don Fernando at kinuha siya bilang scholar hanggang sa maging asawa siya ni Kengo? Ang pag-aaruga ba ni Don Fernando ay bunga ng pagmamahal o bunga ng matinding utang na loob at pananagutan sa isang madilim na sikreto? Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mabilis niyang itinago ang mga papeles sa ilalim ng kanyang unan bago pinatuloy ang pumasok. Madam, narito po si Sir Gabriel. May dala po siyang mainit na sabaw para sa inyo at kay Althea. Bulong ni Nanay Isabel. Tumayo si Elena. Inayos ang kanyang sarili at lumabas sa balkonahe ng mansyon kung saan naghihintay si Gabriel. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahaplos sa kanyang mukha. Ngunit mas nagbibigay ng init ang presensya ng lalaking hindi siya iniwan sa gitna ng panganib. Kumusta ang bata? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malumanay, tila isang haplos sa pagod na kaluluwa ni Elena. Mahimbing na ang tulog niya. Salamat sa lahat, Gabriel. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin kung wala ka. Sagot ni Elena. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mahalaga ay ligtas na kayo. Lumapit si Gabriel. Sapat na para maamoy ni Elena ang pamilyar na bango ng kanyang kolon na humahalo sa amoy ng kape. Pero Elena, napansin ko ang folder na nakuha mo sa warehouse. May problema ba? Kanina mo pa yun tinitingnan na tila ba yun ang pinakamapanganib na bagay sa mundo? Nag-iwas ng tingin si Elena. Gusto niyang magtiwala, gusto niyang isandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel at umiyak. Ngunit ang takot na baka ang katotohanan ay makasira rin sa reputasyon ng kanyang yumaong ama ang pumipigil sa kanya. Wala lang yun, Gabriel. Mga lumang papeles lang ng kumpanya na kinuha ni Kengo. Pagsisinungaling niya. Hindi kumbinsido si Gabriel, ngunit pinili niyang huwag nang magtanong pa. Inabutan niya si Elena ng isang maliit na box ng hopya, ang paboritong merienda ni Elena nung kolehiyo sila. Isang simpleng kilos, ngunit nagdala ng isang kilig na matagal nang hindi nararamdaman ni Elena. Isang paalala na sa gitna ng gulo, may isang taong nakakaalam ng maliliit na detalye tungkol sa kanya. Sige na, magpahinga ka na. Bukas, kailangan nating harapin ang Board of Directors. Hindi titigil si Kengo, Elena. At siguradong gagamitin niya ang anumang hawak niya para bawin ang lahat. Paalaala ni Gabriel bago ito tuluyang umalis. Kinabukasan, sa loob ng silidaklatan ni Don Fernando, hinarap ni Elena ang matanda. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga antigong libro, ngunit ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay mas matalas pa sa anumang liwanag. Papa, gusto ko pong maging tapat sa inyo. Panimula ni Elena, inilapag niya ang dokumento sa mesa. Nakita ko ito sa warehouse. Ano po ang kinalaman ng tatay ko sa pagkamatay ng ina ni Kengo? At bakit ang mga lupain nila ay napunta sa pangalan ng tatay ko bago sa inyo? Ang baso ng tubig na hawak ni Don Fernando ay bahagyang nayanig. Dahan-dahan niyang inibaba ang baso. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng matinding kalungkutan at pagsisisi. Ang katahimikan ay tumagal ng tila walang katapusan hanggang sa marinig ang isang malalim na buntong hininga. Ang akala ko ay madadala ko ang sikretong ito hanggang sa aking hukay, Elena. Wika ni Don Fernando. Ang kanyang boses ay nangangatal. Ang iyong ama, hindi siya ang may kasalanan. Siya ang ginamit na panakip-butas ng aking sariling ambisyon. Ngunit may isang bagay na hindi mo alam. Bago pa man matapues ni Don Fernando ang kanyang sasabihin, ang tunog ng isang malakas na busina mula sa labas ng gate ang umagaw sa kanilang atensyon. Isang itim na sasakyan ang pumarada at lumabas mula rito ang isang abogado na kilala bilang kamay na bakal ni Monica. Dala nito ang isang subpoena at isang utos mula sa korte. Ang mga papeles ay nagsasabing ang paglilipat ng shares kay Elena ay pansamantalang ipinatitigil dahil sa isang kaso ng undue influence at fraud na isinampa ni Kengo.
Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kasama ng abogado, isang babaeng nakaitim, nakasuot ng malaking sunglasses at may ngiting puno ng lason. Hindi ito si Monica. Ito ang tunay na asawa ni Don Fernando na matagal ng balitang pumanaw na, ang ina ni Kengo, si Doña Isadora. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling ubusin ang aking yaman? Ang boses ni Doña Isadora ay tila isang hagupit ng latigo. Narito na ang tunay na reyna at handa na akong bawiin ang lahat, kasama na ang ulo ng babaeng nagnakaw sa posisyon ng anak ko. Paano nakaligtas si Doña Isadora at anong bagsik ang dala niya na mas malala pa kaysa sa ginawa ni na Kengo at Monica? Ang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay hindi kailanman magiging isang tahanan. Ito ay isa lamang marangyang libingan na naghihintay ng tamang panahon upang gumuho. Nabitawan ni Don Fernando ang kanyang baston na lumikha ng isang tuyot na tunog sa sahig na tila isang babala ng pagbagsak. Ang kanyang mga labi ay nangangatog, ang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang babaeng nasa kanyang harapan, ang babaeng personal niyang inilibing 20 taon na, ang nakalilipas ay buhay, humihinga, at naglalabas ng isang awtoridad na mas nakakasakal pa kaysa sa anumang bagyo. Isadora. Ang bulong ni Don Fernando ay tila isang hangin na nagmula sa hukay. Bakit, Fernando? Mukha kang nakakita ng multo, wika ni Doña Isadora, habang dahan-dahang tinatagal ang kanyang sunglasses. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na init, tanging isang malamig na apoy ng paghihiganti. O baka naman, mukha kang nakakita ng kasalanang hindi mo kayang bayaran. Lumingon si Isadora kay Elena. Ang kanyang paningin ay tila isang scan ng matalas na laser, hinuhubaran ang dangal ni Elena mula ulo hanggang paa. At ikaw naman ang babaeng pinalit sa akin? Ang paboritong proyekto ng aking asawa? Isang hamak na anak ng foreman na nangarap maging reyna ng mga De Vega? Naramdaman ni Elena ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Isadora ay tila isang malapot na putik na ibinubuhos sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na yumuko, humakbang si Elena pasulong, hinarap ang babaeng tila nanggaling sa kabilang mundo. Hindi po ako nagnakaw ng posisyon, Doña Isadora. Matatag na wika ni Elena, bagaman ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ibinigay sa akin ang responsibilidad na ito dahil sa tiwala ni Papa. Isang nakakalason na tawa ang pinakawalan ni Isadora. Tiwala? O baka naman ay pambayad sala sa mga krimen ng iyong ama? Huwag kang magmalinis, Elena. Ang bawat sentimong hawak mo ngayon ay may bahid ng dugo at pandaraya. Sa gitna NG tension, pumasok ang abogado ni Isadora at inilapag ang isang makapal na file sa mesa. Dahil sa muling paglitaw ni Doña Isadora de Vega, ang lahat ng huling testamento at paglilipat ng ari-arian na ginawa ni Don Fernando ay voidable. Pansamantalang i-freeze ng korte ang lahat ng bank accounts ng De Vega Architects, pati na rin ang personal na accounts ni Madam Elena, hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa tunay na estado ng kasal ng mga De Vega. Tila binagsakan ng langit si Elena. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kumpanya, ang pondo para sa proyekto ng social housing, pati na ang perang pampagamot ni Althea, ay biglang naging bato sa isang iglap. Papa, totoo ba ito? Tanong ni Elena. Lumingon siya kay Don Fernando na ngayon ay nakaupo sa silya. Tila biglang tumanda ng 10 taon. Hindi makasagot ang matanda. Ang tanging nagawa niya ay hawakan ang kanyang dibdib. Tila ba may isang mabigat na pasanin ang nakadagan doon. Sa isang sulok ng silid, lumitaw si Kengo na may ngiting hanggang tainga. Kasunod niya si Monica. Monica na tila ba nakahanap ng bagong kakampi. Sabi ko sa iyo, Elena, ang lahat ng kinuha mo sa akin ay babalik din sa akin ng doble. Kengo, sapat na yan. Bulyaw ni Gabriel na kararating lang at agad na tumabi kay Elena.
upang magsilbing proteksyon. Huwag mong gamitin ang iyong ina para mangapi ng tao. Huwag kang makialam dito, Gabriel. Wika ni Isadora, tinitigan niya ang arkitekto nang may pagkutya. Ang usaping ito ay para sa mga tunay na De Vega lamang. At ikaw, Elena. Lumapit si Isadora kay Elena, sapat na upang maamoy ng huli ang matapang at mamahaling bango ng matanda. Ihanda mo na ang iyong mga gamit. Bukas na bukas din, aalis kayo ng anak mo sa mansyong ito. Hindi ko hahayaang madungisan ng mga tulad ninyo ang aking tahanan. Hindi po ninyo pwedeng gawin iyon. Boses ng isang maliit na bata ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo si Althea sa may pintuan, yakap ang kanyang oso. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may bakas ng katapangan. Lumapit ang bata kay Elena at niyakap ang binti ng ina. Tuminggin si Isadora sa kanyang apo. Wala itong bakas ng pagmamahal, tanging isang malamig na pag-obserba. Kaya mo palang magpalaki ng anak, Elena. Sayang nga lang, at ang dugong nananalaytay sa batang yan ay dugong De Vega. Isang dugong hindi dapat lumaki sa hirap at kawalan ng dangal. Hinawakan ni Isadora ang baba ni Althea, ngunit agad itong tinabig ni Elena, na ito ay nagpakita ng tunay na lakas ni Elena. Ang lakas ng isang inang handang makipagpatayan sa kahit anong multo ng nakaraan para sa kanyang anak. Huwag ninyong hahawakan ang anak ko, babala ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang dagundong ng kulog. Maari ninyong kunin ang pera, ang kumpanya, at ang mansyong ito. Pero hinding-hindi ninyo makukuha ang dangal namin. Ay isang mapait na ngiti ang isinukli ni Isadora. Tingnan natin, Elena. Tingnan natin kung hanggang saan ang dangal mo kapag wala ka ng pambili ng gamot para sa batang yan. Bukas, magsisimula ang tunay na laro. Habang paalis ang grupo ni Isadora, naiwang nanginginig si Elena sa gitna ng sala. Nilapitan siya ni Gabriel at hinawakan ang kanyang balikat. Ngunit bago pa man makapagsalita si Gabriel, isang tawag ang natanggap ni Elena mula sa ospital. Madam Elena, kailangan po ninyong pumunta rito. May isang lalaking nagpakilalang kamag-anak ninyo ang nagtatangkang kuhanin ang mga medical records ng inyong ama. Records na nagsasabing hindi aksidente ang pagkamatay niya. Anong katotohanan ang nakatago sa medical records ng ama ni Elena? At sino ang lalaking nagtatangkang kuhanin ito bago pa man niya malaman ang lahat? Iwan mo ang lahat ng alahas na yan, Elena. Pati ang damit na suot mo. Binayaran niya ng perang ninakaw ninyo sa pamilyang ito. Umalis ka nang walang bitbit kundi ang iyong kahihiyan. Ang boses ni Doña Isadora ay kasing talim ng isang labaha na humihiwa sa katahimikan ng malaking walk-in closet ni Elena. Nakatayo ang matandang babae sa pintuan, naka-cross arms, habang pinapanood ang bawat galaw ni Elena. Sa tabi nito, si Monica ay tila isang asong nakahanap ng bagong Panginoon. May hawak na baso ng juice at nakangiting nakatingin sa mga mamahaling bag na isa-isang kinukuha ni Isadora mula sa cabinet. Napatigil ang mga kamay ni Elena sa pagtiklop ng isang simpleng blusa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tela at tumingin sa salamin. Ang anino ng babaeng nakita niya ron ay hindi na ang mahiyaing housewife na pumasok sa mansyong ito 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod at puno ng puyat, ay may ningning ng isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Kabaligtaran ay utos ni Isadora. Hindi alahas ang inililigpit ni Elena. Inilagay niya sa loob ng isang luma at kupas na backpack ang lumang oso ni Althea, ang ilang piraso ng gamot ng bata, at ang pinakaimportante sa lahat, ang lumang drafting tools ng kanyang ama. Ang bawat gamit na ito ay walang halaga sa pera, ngunit naglalaman ng bawat butil ng kanyang pagkatao. Habang hinahawakan niya ang serye ng mga lapis ng kanyang ama, naramdaman niya ang magaspang na kahoy nito, isang paalala na ang tunay na pundasyon ay hindi gawa sa ginto, kundi sa katapatan. Namanhid ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya para alagaan si Don Fernando at palagin ang kumpanya,
ay ganito ang magiging kabayaran, ngunit pinili niya ang katahimikan. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang tahimik na panunumpa. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo na nagpapanday ng bagong bakal sa kanyang dibdib. Gaano pa ba karaming sakit ang kayang dalhin ng isang puso bago ito tuluyang maging bato? Ang bulong ni Elena sa kanyang sarili habang isinasara ang zipper ng bag. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ni Althea na nakahawak sa laylayan ng kanyang palda. Naglakad sila sa gitna ng grand hallway. Doon, sa itaas ng hagdan, nakatayo si Kengo. May hawak na baso ng mamahaling wine, tila ba pinapanood ang isang palabas sa teatro. Ang aninong ito ay eksaktong pag-uulit ng gabi ng bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, si Elena ay hindi na tumatangis. Palam, Kengo, wika ni Elena nang makarating sa tapat nito. Sana ay maging sapat ang mansyong ito para punan ang kawalan ng laman ng iyong kaluluwa. Hindi sumagot si Kengo. Tanging ang tunog ng pag-ikot ng alak sa loob ng baso ang maririnig. Mabilis na nagtungo si Elena sa ospital kung saan tumawag ang nurse tungkol sa records ng kanyang ama. Pagdating niya roon, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na bugso ng aircon ay hindi nakapagpalamig sa kanyang kaba. Dumiretso siya sa record section, ngunit bago pa man siya makarating, nakita niya ang isang pamilyar na figura na papalabas ng opisina. Si Gabriel. Hawak nito ang isang brown envelope at may kausap na isang doktor. Nang makita ni Gabriel si Elena, agad itong lumapit at hinawakan ang kanyang mga kamay. Elena, mabuti at narito ka. May nalaman ako. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Ang records ng tatay mo. May nagtangkang sunugin ang orihinal na logbook noong gabing dinala siya rito. Pero may isang nurse na nakapagtago ng kopya ng toxicology report. Toxicology report? Kunot noong tanong ni Elena. Sabi nila, nahulog siya mula sa ika-10 palapag dahil sa pagkahilo. Yun ang sabi nila, Elena. Pero ang report na ito ay nagsasabing bago siya mahulog, may mataas na konsentrasyon ng isang uri ng sedative sa kanyang dugo. Paliwanag ni Gabriel. Pinatulog siya bago siya itinulak, Elena. At ang tanging nakapirma sa worklog na kasama niya sa palapag na yon ay walang iba, kundi ang foreman na pinagkakatiwalaan ni Don Fernando noon. Napasinghap si Elena. Ang mundo niya ay tila muling niyanig ng isang malakas na lindol. Kung pinatay ang kanyang ama, sino ang utak sa likod nito? Si Don Fernando ba na laging nagpapakita ng kabutihan sa kanya? O ang nagbabalik na si Doña Isadora? Bago pa man makapagsalita si Elena, nakarinig sila ng isang malakas na tunog ng mga yabag ng sapatos sa hallway. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ang mabilis na lumapit sa kanila. Ang pinuno ng grupo ay ang abogado ni Isadora. Madam Elena, ng dokumentong hawak ninyo ay pagmamay-ari ng De Vega Estate. Ibigay niyo ang envelope na yan sa amin o mapipilitan kaming isama kayo sa presinto para sa pagnanakaw ng kumpidensyal na impormasyon, banta ng abogado. Hinigpitan ni Gabriel ang hawak sa envelope, ngunit humawak si Elena sa kanyang braso. Tumingin si Elena sa abogado ng walang kaba. Ang katotohanan ay hindi pag-aari ng kahit sinong De Vega, wika ni Elena. Habang nagkakainitan ang dalawang kampo, tumunog ang cellphone ni Elena. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Huwag mong pagkatiwalaan ang lalaking nasa tabi mo. Tanungin mo si Gabriel kung nasaan ang tatay niya noong gabing namatay ang tatay mo. Dahan-dahang napabitaw si Elena sa braso ni Gabriel. Tumingin siya sa mga mata ng lalaking tanging inaakala niyang kakampi niya. Bakit tila may nagbabagong anino sa mga mata ni Gabriel? Sino ba talaga ang pumatay sa ama ni Elena? At bakit tila ang bawat taong nakapaligid sa kanya ay may itinatagong madilim na bahagi ng nakaraan? Elena, may problema ba? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ang boses ni Gabriel ay malumanay. Ngunit sa pandinig ni Elena, ang bawat salita nito ay tila isang matalim na aspile na pilit bumubutas sa kanyang balat.
Naramdaman ni Elena ang mabilis na pag-init ng kanyang mga mata habang ang kanyang kamay ay nanginginig na nakakapit sa cellphone. Ang mensaheng natanggap niya ay tila isang lason na mabilis na kumakalat sa kanyang sistema, ginagawang yelo ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Dahan-dahang binawi ni Elena ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Gabriel. Ang init ng palad ng lalaki na kanina lamang ay nagbibigay sa kanya ng lakas ay tila naging isang nagbabagang bakal na nakakapaso. Tumingin si Elena sa paligid ng malamig at puting hallway ng ospital. Narito siya, karga ang kanyang anak na may sakit, walang tirahan, at pilit na ibinabangon ng kanyang dangal mula sa putikan. Samantalang ang tanging taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay maaaring isa rin sa mga kumuha ng buhay ng kanyang ama. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Elena. Ang meryendang ibinigay ni Gabriel kanina ay tila naging bato sa kanyang sikmura. Paano naging ganito kalupit ang tadhana? Bakit sa bawat hakbang niya patungo sa liwanag ay may isang bagong anino na humihila sa kanya pabalik sa kadiliman? Wala lang ito, Gabriel. Pagsisinunggaling ni Elena. Ngunit ang kanyang boses ay nangangatal, tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Kailangan ko lang talagang magpahinga. Humarap si Elena sa abogado ni Isadora na kanina pa naghihintay. Sa halip na matakot, itinaas ni Elena ang kanyang baba. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng marmol. Ibigay mo ang envelope sa kanila, Gabriel. Utos ni Elena, isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Pero Elena, ito ang ebidensya na. Ibigay mo. Pag-uulit ni Elena, ang kanyang paningin ay nakatutok lamang sa kawalan. Kung ang katotohanan ay talagang para sa akin, mahahanap nito ang paraan para bumalik. Ngayon, ang mahalaga ay ang katahimikan ng anak ko. Napilit ang ibigay ni Gabriel ang envelope sa mga tauhan ni Isadora. Habang naglalakad palayo ang mga lalaking nakasuit, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Alam niyang hindi doon nagtatapos ang lahat. Alam niya ang envelope na yon ay isa lamang piraso ng puzzle at ang pinakamalaking bahagi ay nasa kanyang alaala at sa lihim na mensaheng hawak niya. Dinala ni Gabriel si Elena at Althea sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Malayo ito sa karangyaan ng Mansyong de Vega. Ang mga pader ay may mga mantsa ng lumang ulan. Ang sahig ay gawa sa simpleng semento at ang amoy ng luma at saradong kwarto ang sumalubong sa kanila. Ngunit para kay Elena, ang espasyong ito ay mas ligtas kaysa sa gintong kulungan na pinanggalingan niya. Pasensya ka na, Elena. Ito lang ang mabilis kong nahanap na hindi malalaman ni Kengo. Wika ni Gabriel habang inilalapag ang kanilang mga bag. Dito muna kayo ni Althea. Bukas, kukuha tayo ng mas maayos na gamit. Tumango lang si Elena. Pinanood niyang maigi si Gabriel habang inaayos nito ang maliit na bentilador para kay Althea. Ang bawat kilos ni Gabriel ay tila puno ng malasakit. Ngunit sa likod ng bawat galaw na yon, naroon ang tanong na bumabagabag sa kanya. Nasaan ang tatay mo noong gabing namatay ang tatay ko? Nang makatulog na si Althea, naupo si Elena sa sahig sa tabi ng bintana. Ang liwanag na buwan ay tumatagos sa manipis na kurtina, nagbibigay ng kakaibang anyo sa madilim na silid. Lumapit si Gabriel at tumabi sa kanya, ngunit nanatiling may distansya sa pagitan nila. Elena, noong kolehiyo tayo, tinanong kita kung anong pangarap mong itayong gusali. Mahinahong simula ni Gabriel. Sabi mo, gusto mong magtayo ng isang bahay na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Ngayon, gusto kong malaman. Naniniwala ka pa rin ba sa pangarap na yon? Tumingin si Elena kay Gabriel, na ito ay nagparamdam sa kanya ng isang matinding ugnayan, isang pag-ibig na matagal na niyang ibinaon dahil sa katapatan niya kay Kengo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pag-ibig na yon ay may kasamang matalas na tinik ng pagdududa. Ang bahay na tinutukoy ko noon ay gawa sa semento at bakal, Gabriel, sagot ni Elena.
Ngunit ngayon, natutunan ko na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi ang material na bagay, kundi ang katotohanan. At ang katotohanan, madalas itong masakit. Nagkatitigan ng dalawa. Isang sandali ng katahimikan ang namayani kung saan ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang mahinang ubo ni Althea sa kabilang silid. Nang makaalis si Gabriel para bumili ng makakain, mabilis na hinalughog ni Elena ang bag na naiwan ni Gabriel. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya hanggang sa mahulog ang isang lumang pitaka mula sa loob nito. Sa loob ng pitaka, may isang kupas na larawan ng dalawang lalaki, ang kanyang ama at ang ama ni Gabriel, na magkayakap sa harap ng isang itinatayong building. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang petsang nakasulat sa likod ng larawan, ang gabi ng huling tagay, Hunyo on. Yon ang eksaktong petsa ng kamatayan ng kanyang ama. Nanginig ang buong pagkatao ni Elena. Kasabay nito, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa labas ng pintuan. Hindi ito boses ni Gabriel, ito ang boses ni Kengo. Alam kong narito ka, Elena. Buksan mo ang pinto bago ko ito ipasira sa mga kasama ko. May sorpresa ako sa iyo tungkol sa bayani mong si Gabriel. Ano ang balak ni Kengo? At anong katotohanan ang ilalabas niya na tuluyang sisira sa natitirang tiwala ni Elena sa tanging taong inaasahan niya? Hindi mo kailangang magtago, Elena. Dahil kahit sa ang butas ng daga ka magsuot, ang baho ng nakaraan ay palaging susunod sa iyo. Ang boses ni Kengo ay tila isang malapot na putik na dumidikit sa bintana ng maliit na apartment. Sa loob ng madilim na silid, nakatayo si Elena sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa dibdib upang pigilan ang pagsabog ng kanyang puso. Ang bawat katok ni Kengo ay tila isang martilyo na bumabasag sa kanyang bungo. Tumingin siya kay Althea, ang kanyang anghel na ngayon ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na ang demonyong nagbigay sa kanya ng buhay ay nasa labas lamang at handang sumira sa lahat. Isang matinding fight ang gumapang sa lalamunan ni Elena. Narito siya, sa isang tagong apartment na akala niya ay ligtas, ngunit tila ang bawat pader ay may mata, at ang bawat anino ay may boses. Ang meryendang binili ni Gabriel ay nananatiling hindi nagagalaw sa mesa, tila isang paalala ng isang malasakit na maaaring isa palang malaking panlilinlang. Ano bang kailangan mo, Kengo? Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. Umalis ka na rito bago ako tumawag ng pulis. Pulis? Bakit hindi mo tawagan ang knight in shining armor mo? Si Gabriel? Ang tawa ni Kengo ay puno ng lason. Bakit hindi mo itanong sa kanya kung bakit ang tatay niya ang huling taong nakitang kausap ng tatay mo bago ito? Aksidenteng mahulog? Bakit hindi mo itanong kung magkano ang tinanggap ng pamilya nila mula kay Papa para manahimik? Hindi na nakapaghintay si Kengo. Gamit ang isang malakas na sipa, bumukas ang marupok na pinto ng apartment. Ang tunog ng nabasag na trangka ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Pumasok si Kengo, basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kabaliwan na hindi pa nakikita ni Elena noon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran ni Kengo. Dumating si Gabriel, dala ang mga plastik ng pagkain. Sa isang iglap, ang maliit na espasyo ay naging isang arena ng tensyon. Binitawan ni Gabriel ang mga plastik na lumikha ng isang malambot na tunog sa semento at mabilis na humarang sa harap ni Elena. Umalis ka rito, Kengo. Ang boses ni Gabriel ay mababa ngunit puno ng babala. Oh, narito na pala ang dakilang tagapagligtas. Panggunggot niya ni Kengo. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa mukha ni Gabriel. Sabihin mo sa kanya ang totoo, Gabriel. Sabihin mo sa kanya na ang tatay mo ang dahilan kung bakit naging ulila si Elena. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak at ang kanyang paningin ay nanatili sa sahig. Ang katahimikan ni Gabriel ay mas masakit pa para kay Elena kaysa sa anumang sigaw ni Kengo. Ang mura ng katotohanan
ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ni Elena. Gabriel, ang bulong ni Elena ay puno ng pagmamakaawa. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Sabihin mo sa akin na wala kang kinalaman dito. Dahan-dahang humarap si Gabriel kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Elena, hindi ko alam noong una. Nalaman ko lang noong nagsimula akong magtrabaho sa kumpanya. Ang tatay ko, siya ang foreman noon. Inutusan siya ni Don Fernando na bigyan ng sedative ang tatay mo para hindi ito makapagsalita tungkol sa anomalya sa materyales. Pero hindi niya sinadyang itulak. Nag-away sila at isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Gabriel. Hindi ito sampal ng galit, kundi sampal ng isang pusong tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Na ito ay nagpakita ng isang Elena na hindi na marunong umiyak para sa sarili, kundi para sa isang mundo na sadyang mapanlinlang. Lahat kayo! Ang boses ni Elena ay tila galing sa ilalim ng lupa. Lahat kayong mga De Vega, lahat kayong nakapaligid sa akin. Ginawa niyo akong tanga. Minahal ko ang asawa kong nanakit sa akin. Nirespeto ko ang biyenan kong pumatay sa tatay ko. At nagtiwala ako sa iyo na anak ng taong sumira sa pamilya ko. Elena, makinig ka. Subok ni Gabriel na hawakan ang kanyang kamay. Huwag mo akong hahawakan! Sigaw ni Elena. Mabilis niyang binuhat ang nagising at umiiyak na si Althea. Umalis kayong dalawa. Ngayon din, iwanan niyo kami ng anak ko. At saan ka pupunta, Elena? Wala kang pera, wala kang matutuluyan. Tawa ni Kengo habang nakasandal sa pinto. Bumalik ka na sa akin, magmakaawa ka, at baka patawarin pa kita sa pagtataksil mo. Tumingin si Elena kay Kengo, pagkatapos ay kay Gabriel. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kakaibang determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa maliit na lamesa, kinuha ang drafting knife ng kanyang ama, at itinutok ito sa kanyang sariling palad. Mas pipiliin kong mamuhay sa kalsada na kasama ang anak ko kaysa mabuhay sa isang palasyo na gawa sa mga bangkay at kasinungalingan, wika ni Elena. Ang kanyang boses ay kasing talim ng bakal. Sa gitna and kaguluhan, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang narinig mula sa ibaba. Ngunit hindi ito para kay Elena. Isang tawag ang natanggap ni Kengo mula kay Monica na nanginginig ang boses. Kengo, si Doña Isadora, inatake sa puso. At ang pulis, nalaman na nila ang tungkol sa pondo na inilipat mo sa offshore account. Natigilan si Kengo. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Habang nagkakagulo sila, mabilis na lumabas si Elena, dala si Althea, tinahakang madilim at maulang eskinita nang walang kasiguraduhan kung saan tutungo. Habang naglalakad sa ilalim ng ulan, isang itim na van ang huminto sa tapat ni Elena. Bumukas ang pinto at isang babaeng hindi niya kilala, ngunit may mukhang punong-puno ng galos at latay ang tumingin sa kanya. Elena Archio, sumama ka sa akin kung gusto mong mabuhay at makuha ang tunay na hustisya laban sa mga De Vega. Ako ang dating asawa ng foreman. Ang babaeng itinuring nilang patay na. Sino ang misteryosong babaeng ito? At anong sandata ang hawak niya na maaaring tuluyang magpabagsak sa imperyo ng mga De Vega? Ang pinakamatibay na sandata ng mga taong itinuring na basura ay hindi ang puot, kundi ang mga lihim na pilit ibinaon sa limot ng mga makapangyarihan. Nakatitig si Elena sa likod ng ulo ng babaeng nagmamaneho ng van. Ang amoy ng luma at tuyong dahon and eucalyptus sa loob ng sasakyan ay tila nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa gitna ng nag-aalimpuyong gulo sa kanyang isipan. Sa kanyang tabi, si Althea ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang mga maliliit na kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa laylayan ng kanyang basang damit. Ang bawat pagyanig ng sasakyan sa bako-bakong kalsada ay tila isang paalala na bawat kilometrong nilalakbay nila ay inilalayo sila sa impyernong tinawag nilang tahanan. Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Elena, ang kanyang boses ay paos
at tila isang tuyong sanga na madaling mabali. Tumingin ang babae sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga peklat ng nakaraan, hindi lamang sa balat, kundi sa lalim ng kanyang paningin. Ako si Susan, ang asawa ni Mang Tino, ang foreman na sinisisi niyo sa pagkamatay ng tatay mo. Pero tulad mo, Elena, ako rin ay naging biktima ng mga De Vega. Ginamit nila ang asawa ko, pinangakuan ng pera, pero nauwi sa isang libingang walang pangalan. Uminto ang van sa harap ng isang maliit na bahay na bato sa dulo ng isang liblib na barangay. Ang paligid ay balot ng mga puno ng mangga, at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Pagbaba nila, inalalayan ni Susan si Elena na tila ba isang kapatid na matagal nang nawala. Sa loob ng bahay, ang liwanag ng isang bumbilya ay naglalabas ng madilaw na anino sa mga pader. Inupuan ni Elena ang isang lumang silya, habang si Althea ay mabilis na inasikaso ni Susan, binihisan ng tuyong damit at pinainom ng mainit na gatas. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Elena habang pinapanood ang bawat galaw ni Susan. Dahil ang hustisya para sa tatay mo ay hustisya rin para sa asawa ko. Sagot ni Susan. Lumapit siya sa isang lumang aparador at kinuha ang isang selyadong lata ng biskwit. Sa loob nito ay naroon ang isang tape recorder at ilang mga sulat na nanilaw na sa luma. Bago namatay ang asawa ko, iniwan niya ito sa akin. Alam niyang papatayin siya ng mga De Vega dahil siya lang ang saksi sa tunay na nangyari sa construction site. Elena, hindi itulak ng asawa ko ang tatay mo. Sinubukan niya itong iligtas. Pinindot ni Susan ang play button sa tape recorder. Isang garalgal na boses ang pumuno sa silid. Boses ito ni Mang Tino, nanginginig at puno ng takot. Tayo na, Aris. Huwag mo nang ituloy ang pag-akyat. Delikado ang mga bakal na ginamit ni Don Fernando. Sadyang tinipid para sa bulsa nila. Kung malalaman ito ng gobyerno, sisisihin nila tayo. Kasunod nito ay ang tunog ng pagguho ng mga bakal, isang malakas na sigaw, at ang tinig ni Don Fernando na malamig na nag-uutos. Tino, tapusin mo na ang nasimulan mo. Kung gusto mong mabuhay ang pamilya mo, sabihin mong nag-away kayo at itinulak mo siya. Kung hindi, ikaw ang isusunod ko. Napahikbi si Elena. Itinakip niya ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Ang internal crying na kanyang nararamdaman ay tila isang muling pagbagsak ng gusaling pumatay sa kanyang ama. Ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama, si Don Fernando, ay ang mismong halimaw na nagbigay ng hatol ng kamatayan sa kanyang tunay na magulang. At si Gabriel? Tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay tila muling nasusugatan sa pagbanggit ng pangalan ng lalaki. Si Gabriel ay anak ni Tino sa unang asawa, paliwanag ni Susan. Matagal siyang nawalay sa amin. Akala ko ay hindi na siya babalik. Pero nalaman ko na pumasok siya sa kumpanya para kumuha rin ng ebidensya. Elena, huwag mo siyang husgahan agad. Maaring naglihim siya, pero ang pag-ibig niya sa'yo, nakita ko yon sa paraan ng pagtingin niya sa'yo sa malayo. Dahan-dahang tumayo si Elena. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas, kung saan ang madilim na langit ay unti-unting nagkakaroon ng bahagyang liwanag ng bukang liwayway. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon na ito ay hindi ang kanyang pagkapanalo, kundi ang kanyang pagtanggap na ang mundo ay malupit, ngunit siya ay mas malupit para sa mga taong sumira sa kanya. Susan, may mga plano ako, wika ni Elena. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pangangatog. Gagamitin ko ang arkitektura para gibain ang tore ng mga De Vega. Kung bakal at semento ang pumatay sa tatay ko, ang mga blueprints ko naman ang maglulibing sa kanila. Sa kabilang dako, sa mansyon ng mga De Vega, ang kaguluhan ay nagsisimula na. Si Doña Isadora ay isinugod sa intensive care unit, habang si Kengo ay tila isang hayop na nakakulong, hinahabol ng mga abogado dahil sa nawawalang pondo ng kumpanya. Si Monica naman, sa takot na madamay, ay nagsisimulang mag-empake
ng kanyang mga alahas upang tumakas. Ngunit, bago pa man makalabas si Monica ng gate, isang balita ang lumitaw sa telebisyon na nagpahinto sa lahat. Isang hindi kilalang whistleblower ang naglabas ng mga dokumento tungkol sa The De Vega Ghost Projects, mga gusaling itinayo gamit ang substandard na materyales na naglalagay sa panganib sa libu-libong buhay. At sa dulo ng balita, isang pangalan ang binanggit bilang bagong lead witness ng gobyerno, Elena Arceo de Vega. Isang malakas na katok ang narinig sa pintuan ng bahay ni Susan. Mabilis na kinuha ni Elena ang drafting knife na dala niya. Ngunit nang buksan ni Susan ang pinto, isang duguang lalaki ang bumagsak sa sahig. Si Gabriel, may tama ng bala sa balikat at nanginginig ang mga labi. Elena, tumakas ka na. Parating na ang mga tauhan ni Isadora. Alam na nila kung nasaan ka. Sino ang nag-utos na barilin si Gabriel? At kakayanin ba ni Elena na talikuran ang lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanya upang ituloy ang kanyang paghihiganti? Ang dugo sa aking mga palad ay hindi sa akin, ngunit ang bawat patak nito ay parang laso na bumubura sa huling alaala ng pag-ibig na aking pinanghawakan. Nangginginig ang mga kamay ni Elena habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo mula sa balikat ni Gabriel. Ang amoy ng kalawang at malansang dugo ay humalo sa amoy ng ulan sa loob ng maliit na sala ni Susan. Sa sahig, ang dugo ang damit ni Gabriel ay tila isang mapait na paalala na sa digmaang ito, walang sino man ang mananatiling malinis. Sa kabilang silid, narinig ni Elena ang mahinang paghikbi ni Althea na nagising dahil sa ingay, isang tunog na tila humihiwa sa kanyang puso. Elena, huwag mo na akong intindihin. Hirap na wika ni Gabriel. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel. Ang hard drive, nasa bulsa ko. Lahat ng ebidensya ng ghost projects, pati ang tunay na utos ni Don Fernando, nandoon lahat. Manahimik ka, Gabriel. Huwag kang magsalita na parang mamamatay ka na. Sigaw ni Elena. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng lalaki. Isang matinding, mura ng katotohanan ang lumamon kay Elena. Ang lalaking ito, na anak ng taong sumira sa pamilya niya, ay narito ngayon at nag-aalay ng sariling buhay para sa kanyang kaligtasan. Paano niya magagawang magalit? Paano niya magagawang maghiganti kung ang bawat tao sa paligid niya ay biktima rin ng isang mas malaking kasamaan? Ang kanyang pagkatao ay tila isang gusaling guguho na, punong-puno ng mga bitak ng pagdududa at sakit. Mabilis na kumilos si Susan. Kumuha siya ng mga malilinis na tela at mainit na tubig. Kailangan nating ilabas ang bala, pero wala tayong oras. Naririnig niyo ba yon? Natahimik ang lahat. Mula sa malayo, ang tunog ng humaharurot na mga makina ng sasakyan ay dahan-dahang lumalakas. Ang liwanag ng mga headlight ay nagsimulang tumagos sa pagitan ng mga siwang ng bintanang kahoy, tila mga mata ng halimaw na naghahanap ng biktima sa dilim. Nahanap nila tayo, bulong ni Susan. Ang takot ay mababakas sa kanyang boses. Ang mga tauhan ni Isadora, hindi sila titigil hanggat hindi kanila nakukuha, Elena. Hinarap ni Elena ang sitwasyon ng may bagong uri ng katapangan. Hindi na ito ang Elena na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ito na ang Elena na handang manunog ng tulay upang makatawid sa kabilang panig. Susan, dalhin mo si Althea sa likod. Dumaan kayo sa sapa patungo sa kalsada. Utos ni Elena, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Paano ka? At si Gabriel? Tanong ni Susan. Susunod kami, pero kailangan kong harapin ang mga ito, wika ni Elena. Kinuha niya ang hard drive mula kay Gabriel at itinago ito sa loob ng damit ng kanyang anak. Althea, baby, sumama ka kay Nanay Susan. Huwag kang bibitaw, ha? Pangako, susunod si Mama. Is-ang namayani ng yakapin ni Elena ang kanyang anak. Nang mahigpit, isang yakap na tila ba huling sandali na nila sa mundo. Nang makaalis ang dalawa, hinarap ni Elena ang pinto. Binuhat niya si Gabriel at isinandal sa isang matibay na pader sa madilim na sulok.
Isang malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas. Kasunod ang marahas na pagbukas ng pinto ng van. Hindi mga tauhan lamang ang bumaba. Ang tunog ng mga takong sa semento ay pamilyar. Si Monica. Pumasok si Monica sa loob ng bahay. May hawak na baril at ang kanyang muka ay punong-puno ng galit at desperasyon. Ang kanyang mamahaling damit ay may bahid ng putik at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Nasaan ang hard drive, Elena? Sigaw ni Monica. Ibigay mo sa akin iyon. Kapag nakuha ko iyon, mapapatawad ako ni Isadora. Maibabalik ko ang lahat ng kinuha mo sa akin. Wala na sa akin ang hard drive, Monica. Mahinahong sagot ni Elena habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At kahit makuha mo yon, hinding-hindi mo maibabalik ang dangal na matagal mo nang ibinenta para sa pera ng mga De Vega. Huwag mo akong pangaralan. Akmang kakalabit ni Monica ang baril nang biglang isang boses mula sa labas ang nagpatigil sa lahat. Ibagsak mo ang baril, Monica. Si Kengo. Nakatayo siya sa pintuan, mukhang hapo at tila nagising mula sa isang mahabang bangunggot. May hawak din siyang baril, ngunit nakatutok ito kay Monica. Kengo, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Monica. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tapos na ang laro, Monica. Wika ni Kengo, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Elena nang may matinding pagsisisi. Nalaman ko na ang lahat. Si Mama, siya ang nag-utos na patay ng tatay ni Elena. At si Papa, ginamit niya ako para pagtakpan ng lahat. Pero hindi ko hahayaang saktan mo ang asawa ko. Natahimik ang buong silid. Ang ulan sa labas ay tila tumigil upang makinig sa pagtatapat ng isang lalaking huli na ang lahat para magbago. Ngunit sa gitna ng tension, isang malakas na tunog ng pagputok ang umalingaw-ngaw. Hindi mula kay Kengo at hindi mula kay Monica. Isang bala ang tumama sa dibdib ni Kengo mula sa labas ng bintana. Isang sniper mula sa mga tauhan ni Isadora na walang pinipiling target. Bumagsak si Kengo sa sahig, ang kanyang dugo ay humalo sa dugo ni Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na sumabog ang isang tear gas sa loob ng silid. Sino ang tunay na nag-utos ng pag-atake? At makakaligtas ba si Elena sa gitna ng nag-aapoy na bahay habang hawak ang dalawang lalaking nagmahal sa kanya sa magkaibang paraan? Ang usok ay hindi lamang lason sa aking baga. Ito ang naging itim na tabing na tuluyang naghiwalay sa aking kahapon at sa malupit na bukas na kailangan kong harapin. Ang bawat hininga ni Elena ay tila isang paglunok ng nagbabagang uling. Ang loob ng bahay ni Susan ay mabilis na nilalamon ng makapal at itim na usok mula sa tear gas at sa nagsisimulang apoy sa kusina. Ang langit-angit ng mga nasusunog na kahoy ay tila huling hininga ng bahay na naging pansamantalang kanlungan nila. Sa kanyang paanan, dalawang lalaki ang nakahiga sa gitna ng dumi at dugo. Si Kengo, na may tama ng bala sa dibdib, at S.I. Gabriel na unti-unti nang nawawalan ng malay dahil sa labis na pagdanak ng dugo mula sa kanyang balikat. Kengo! Gabriel! Ang sigaw ni Elena ay nauwi sa isang matinding pag-ubo. Ang kanyang mga mata ay mahapidi, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang usok. Gumapang si Elena patungo kay Kengo. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang labis na pagluha ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may mga matang wala ng bakas ng galit, tanging isang malalim na pagsisisi. Ang bawat paghinga ni Kengo ay may kasamang bulan ng dugo. Isang tunog na nagpapahiwatig na malapit na ang katapusan. Elena? Patawad! Ang bulong ni Kengo. Halos hindi na marinig sa gitna ng lagablab ng apoy sa paligid. Hinawakan niya ang kamay ni Elena nang may nangihinang lakas. Iligtas mo. Si Gabriel. Siya ang nararapat sa'yo. Sabihin mo kay Althea na mahal ko siya kahit naging masama akong ama. Huwag kang magsalita, Kengo! Lalabas tayo rito. Iyak ni Elena, ngunit alam niya sa kanyang loob na ang internal crumbling na nararamdaman niya ay ang katotohanang hindi na niya maililigtas ang lahat. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas ng kisame. Ang mga nagniningas na uling ay nagsimulang mahulog,
tila mga bituing naging apoy na nagbabadyang tumapos sa lahat. Sa sandaling iyon, bahagyang nagkamalay si Gabriel. Gamit ang natitirang lakas, hinawakan ni Gabriel ang braso ni Elena. Elena, ang bintana, kailangang lumabas. Ngayon na, hirap na wika ni Gabriel. Sa isang huling sandali ng pagiging isang De Vega, ginamit ni Kengo ang kanyang natitirang lakas upang itulak si Elena patungo kay Gabriel. Umalis na kayo. Yan lang, ang tanging magagawa ko para sa inyo. Na ito ay nagpakita ng isang Kengo na sa huling sandali ng kanyang buhay ay piniling maging isang tao kaysa isang halimaw. Sa kabila ng lahat ng kanyang kasamaan, ang pag-ibig niya kay Elena, bagaman baluktot at puno ng sakit, ay nagbigay sa kanya ng lakas na magsakripisyo. Hindi na nag-atubili si Elena. Inalalayan niya si Gabriel patungo sa bintana sa likod, kung saan ang hangin ay hindi pa gaanong puno ng usok. Bago siya tumalon palabas, lumingon siya ng huli kay Kengo. Ang huling nakita niya ay ang asawa niyang nakanggiti ng mapait habang ang apoy ay tuluyang bumabalot sa paligid nito. Pagbagsak nila sa basang damuhan sa labas, ang lamig ng ulan ay tila isang mabilis na gamot sa kanilang mga pasong balat. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Ang mga anino ng mga tauhan ni Isadora ay naglalakad sa paligid ng bahay. Ang mga ilaw ng kanilang mga flashlight ay tila mga mata ng gutom na lobo. Dito, Elena. Ang boses ni Susan ay nagmula sa madilim na bahagi ng mga puno. Kasama niya ang isang grupo ng mga kalalakihan na may mga dalang itak at lumang baril. Ang mga taga-baryo na matagal nang galit sa mga anomalya ng mga De Vega sa kanilang lugar. Isang maikling labanan ang naganap. Ang tunog ng mga putok ng baril at ang kalansing ng mga bakal ay pumuno sa gabi. Ang mga tauhan ni Isadora na hindi inaasahan ang paglaban ng mga taga-barangay ay mabilis na napaatras at sumakay sa kanilang mga van. Dali-daling isinakay si Gabriel sa isang tricycle upang dalhin sa pinakamalapit na klinika. Habang Elena ang nanginginig na si Althea na kinuha niya mula kay Susan, tumingin siya sa naglalagablab na bahay. Ang bawat spark na tumatalsik sa langit ay tila mga piraso ng kanyang lumang buhay na tuluyang nagiging abo. Madam Elena, kailangang umalis na tayo bago dumating ang mga pulis na binayaran ni Isadora. Paalala ni Susan. Tumango si Elena. Hindi na ako tatakbo, Susan. Ngayong gabi, ang apoy na sumunog sa bahay na ito ay dadalhin ko hanggang sa pintuan ni Isadora at Don Fernando. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May isang mensahe siyang natanggap habang nasa loob ng nasusunog na bahay. Isang video na hindi sinasadyang na-record sa hard drive ni Gabriel. Ang video ay nagpapakita kay Don Fernando at Isadora na nagtatalo tungkol sa ghost projects, kung saan direktang inamin ni Isadora na siya ang nag-utos sa ama ni Gabriel na tapusin ang ama ni Elena. Hawak na ni Elena ang huling pako sa kabaong ng Imperyong De Vega. Ngunit sa kanyang tabi, si Gabriel ay unti-unti nang nawawalan ng malay. Ang kanyang hininga ay tila isang kandilang malapit ng mamatay. Mabubuhay pa ba si Gabriel para makitang muli ang tagumpay ni Elena? O ito na ang magiging huling sakripisyo para sa isang pag-ibig na itinadhana sa gitna ng dugo at puot? Ang katarungan ay hindi isang mabilis na daluyong ng tubig, kundi isang dahan-dahang pag-agos ng lason sa lalamunan ng mga taong nag-akalang sila ay hindi matatablan ng batas ng tao at ng Diyos. Nakatayo si Elena sa harap ng malaking salamin ng silid sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang kanyang refleksyon ang tinitingnan niya. Nakatitig siya sa nakapikit na mga mata ni Gabriel na napaliligiran ng mga makinang tumutunog ng mahina. Isang ritmong nagpapaalala sa kanya na bawat segundo ay isang regalo. Ang balikat ni Gabriel ay balot ng makapal na benda at ang kanyang mukha ay tila isang imahe ng kapayapaang hindi nararapat sa isang taong dumaan sa gitna ng apoy. Naramdam ding Elena ang isang matinding mura ng katotohanan habang hinahawakan ang malamig na kamay ng lalaki. Dito,
Sa gitna ng amoy ng gamot at puting pader, napagtanto niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga marangyang mansyon, kundi sa mga taong handang sumalo ng bala para sa iyo. Ang kanyang puso ay tila isang lumang gusaling sumailalim sa isang marahas na demolisyon, ngunit sa mga guho nito may isang bagong pundasyon ang nagsisimulang tumigas, isang pundasyong gawa sa purong determinasyon. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng ito, Gabriel, bulong ni Elena. Ang kanyang tinig ay kasing talim ng asero. Ang sakripisyo mo, ang buhay ni Kengo, lahat ng ito ay magkakaroon ng saysay. Lumabas si Elena Eno Silid at hinarap ang pangkat ng mga mamamahayag na kanina pa naghihintay sa lobby ng ospital. Kasama niya ang kanyang abogado at si Susan na ngayon ay nakasuot na ng maayos na damit. Bit-bit ang katotohanang 20 taon na itinago. Hindi na kailangan ng baril ang hawak ni Elena na hard drive ang pinakamamatay tao na sandata sa buong bansa sa sandaling iyon. Madam Elena, totoo bang si Don Fernando ang nasa likod ng mga ghost projects? Tanong ng isang reporter. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Elena. Tumingin si Elena ng diretso sa lente ng kamera. Tila ba tinitingnan niya ang bawat De Vega na nanonood sa telebisyon? Hindi lang si Don Fernando. Ang buong pamilya De Vega ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga manggagawang pinabayaan nila. At narito ako ngayon para gibain ang bawat pader ng kanilang kasinungalingan. Sa loob ng ilang oras, ang bawat balita ay tungkol sa pagbagsak ng De Vega Architects. Ang mga stock ng kumpanya ay bumagsak ng mas mabilis kaysa sa mga substandard na gusaling itinayo nila. Ang mga awtoridad ay nagsimula ng mag-issue ng mga warrant of arrest. Dumiretso si Elena sa presidential suite ng parehong ospital kung saan naroon si Doña Isadora na kasalukuyang nakakabit sa isang ventilator matapos ang kanyang atake sa puso. Sa tabi nito, si Don Fernando ay nakaupo sa isang silya, mukhang isang anino ng dating makapangyarihang lalaki. Elena, ang boses ni Don Fernando ay paos, tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Anong ginawa mo? Ginawa ko ang dapat ninyong ginawa noon pa, Papa. Sagot ni Elena. Lumapit siya sa matanda. Wala nang bakas ng takot. Tanging isang malamig na pagkilala sa katarungan. Ibinigay ko ang lahat sa pulis. Ang video ninyo ni Isadora, ang toxicology report ng tatay ko, at ang mga tunay na accounting records ng ghost projects. Elena, pamilya tayo. Pagmamakaawa ni Don Fernando, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Elena. Pamilya? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Elena. Pinatay ninyo ang tatay ko. Ginamit ninyo ako para pagtakpan ng konsensya ninyo at hinayaan ninyong saktan ako ng anak ninyo ng 10 taon. Ang pamilyang tinutukoy nyo ay namatay na kasabay ng tatay ko sa construction site na yon. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga pulso ni Don Fernando ay tila isang huling nota sa isang madilim na kanta. Sa kabilang dako, ang monitor ng puso ni Isadora ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Ang kanyang huling sandali ng malay ay nagpakita sa kanya ng mukha ng babaeng itinuring niyang basura na ngayon ay nakatayo bilang kanyang hukom. Samantala, si Monica ay nahuli sa paliparan habang sinusubukang tumakas, bit-bit ang mga alahas na ninakaw niya sa mansyon. Ang kanyang pagsigaw at pagwawala sa harap ng mga kamera ay naging isang pambansang kahihiyan, ang karma na matagal nang hinintay ng mga manonood. Lumipas ang ilang buwan. Ang huling paghuhukom ay dumating. Si Don Fernando ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, habang si Monica ay naharap sa patong-patong na kaso ng fraud at complicity sa pagpatay. Si Doña Isadora ay nananatiling paralisado sa isang pasilidad ng gobyerno, nakakulong sa sarili niyang katawan nang walang boses para mag-utos pa. Nakatayo si Elena sa harap ng dagat, sa mismong lugar
kung saan niya itinapon ang kanyang lumang singsing sa pangkasal. Kasama niya si Althea, na ngayon ay masigla na at masaya. Sa likuran nila, isang lalaki ang dahan-dahang lumapit. May hawak na saklay, ngunit may ngiting abot hanggang mga mata. Si Gabriel. Handa ka na ba para sa ating huling proyekto? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Tumingin si Elena sa blueprint na hawak ni Gabriel. Isang disenyo para sa Arceo de Vega Memorial Home. Isang santuaryo para sa mga naulila at mga biktima ng bauhan. Handa na ako, Gabriel, wika ni Elena. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang tayo magtatayo ng gusali. Magtatayo tayo ng isang buhay na wala ng takot. Ang namaya ni Nang. Magkahawak kamay ang tatlo habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay ay kahel na langit ay tila isang apoy na hindi na nakakasunog, kundi nagbibigay ng init sa isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang liham ang iniwan ng isang hindi kilalang lalaki sa kanilang kotseng nakaparada. Binuksan ito ni Elena at ang kanyang mukha ay bahagyang natigilan. Ang Mega de Vega ay maaring nawala na Elena, pero ang mga sikretong binaon ni Kengo sa ilalim ng dagat ay hindi pa lahat natatagpuan. Magkita tayo sa epilogue. Ano ang huling sikretong iniwan ni Kengo bago siya mamatay? At handa na ba si Elena na harapin ang huling bahagi ng kanyang nakaraan? Ang bawat pilat sa ating balat ay isang mapa ng mga digmaang ating napagtagumpayan, at ang bawat luhang pumatak sa lupa ay nagsilbing ulan upang mamukadkad ang isang pusong akala natin ay habang buhay ng tuyo. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga De Vega. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang gintong yakap na bumabalot sa bagong itinayong Arceo de Vega Sanctuary. Hindi na ito ang malamig at nakakalunod na mansyon ng nakaraan. Ang gusaling ito ay gawa sa salamin at liwanag. May mga hardin na puno ng halimuyak ng jasmine at sampagwita, at may mga pader na hindi nagtatago ng mga sikreto, kundi nagbibigay ng kanlungan sa mga inang tulad ni Elena, na minsang nawalan ng tinig. Nakatayo si Elena sa gitna ng courtyard. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang buhok ay maingat na nakastyle, at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot na minsang naging anino ng kanyang pagkatao. Sa malayo, naririnig niya ang masayang tawanan ni Althea na nakikipaglaro sa ibang mga bata sa parke ng center. Ang tunog ng tawa ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musikang narinig niya. Isang patunay na ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa katahimikan ng isipan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanya. Wala na ang kanyang mga saklay, bagaman may kaunting pilay pa rin sa kanyang paglakad, na tila ba isang marangal na marka ng kanyang katapangan. Hinawakan ni Gabriel ang balikat ni Elena, isang simpleng kilos na nagdala ng init at kilig na nananatiling sariwa sa bawat araw na lumilipas. Iniisip mo pa rin ba ang sulat na iniwan ni Kengo? Mahinahong tanong ni Gabriel. Tumango si Elena. Noong nakaraang buwan, natagpuan nila ang isang maliit na box na ibinaon ni Kengo sa ilalim ng isang puno sa lumang rest house ng mga De Vega. Sa loob nito ay hindi mga alahas o pera, kundi ang mga orihinal na sketch ni Elena na ninakaw ni Kengo noon. May kalakip itong maikling sulat. Ibinabalik ko sa iyo ang iyong mga pangarap, Elena. Ito lang ang tanging bagay na hindi ko kayang sirain kahit gaano ako kademonyo. Napapatawad mo na ba siya, Elena? Tanong muli ni Gabriel. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa asul na kalangitan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Gabriel. Ginawa ko yon para sa sarili ko. Upang kapag hinarap ko ang bukas, wala na akong bitbit na kadena mula sa kahapon. Ang galit ay isang mabigat na bagahe, at sa wakas, naibaba ko na ito. Ang namayani ng dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Elena at hinalikan ang kanyang mga daliri. Salamat sa hindi pagsuko, Elena. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging marahas para maging totoo. Sa huling bahagi ng araw,
Nagpunta si Elena sa sementeryo, hindi para magluksa, kundi para magpaalam. Inilapag niya ang isang puting rosas sa puntod ni Kengo. Tumingin din siya sa malayo kung nasaan ang puntod ng kanyang ama na ngayon ay may maayos na nalapida at kinikilala bilang isang bayani ng katapatan. Tapos na ang bagyo, Tay. Ligtas na kami. Bulong ni Elena sa hangin. Ang kwento ni Elena ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng pinagtaksilan at bumangon. Ito ay isang paalala sa lahat ng mga nakikinig na ang ating halaga ay hindi itinatakda ng mga taong nanakit sa atin. Ang tunay na dangal ay matatagpuan sa kakayahan nating manatiling mabuti sa kabila ng kalupitan ng mundo. Habang naglalakad palayo si Elena, kasama si Gabriel at Althea, ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Isang bagong kabanata ang nagsisimula, isang kabanata kung saan ang bawat linya ay isusulat ng pagmamahal, katapatan, at kapayapaang pinaghirapan. Sa dulo ng lahat, natagpuan ni Elena ang kanyang ultimate masterpiece, isang buhay na hindi lamang maganda sa paningin, kundi matatag sa kalooban.